Hello, collective. Tingnan natin ang sitwasyon mo ngayon para malaman natin kung ang mensahe na to ay para sa'yo. Ito ay timeless at kung hindi ito ang sitwasyon mo, huwag mo nang ipilit. So, lumabas ay, okay, hindi ko na kukunin to. Last 2 cards, 4 na nga dito. Yung dalawa na nahulog, tingin ko may reason ba't nahuli yun. Kasi yun ay about sa soulmate and gusto mo makasama pero mukhang isinasang tabi mo yun or hinuhuli mo. Dahil ang overall energy mo ay about surviving for everyday. And naghahanap ka ng paraan para magkaroon ng stability. You are in a divine masculine energy despite of your gender. You're going towards your awakening path. There must be, sa relasyon mo na tingin mo hindi na dapat magpatuloy. Hindi ito yung sinasabi nating third party. Parang ito yung current relationship ka, pero ito yung forbidden love. Dahil hindi naman talaga ito yung taong mahal mo. At yun ang natututunan mo sa ngayon. So, kung hindi ito ang sitwasyon mo, huwag mo ipilit, okay? Para hindi ka matriggered. So, tingnan natin, ano ba ang maaaring mangyari sa'yo in the future. Tarot Angels, please help me. Ano po ang maaaring mangyari sa aking collective in the future? Please help us. Tarot Angels, please help us. Kung ano ang dapat yung gawin at kung ano ang maaaring mangyari sa kanya in the future. Please, Tarot Angels, help us. Please help us. Okay. Daming card na lumabas. Okay. Kunin natin to. Kahit na ayaw sana siguro sabihin ng card. Okay. Overall, energy na maaari mong gawin in a few days ay panghawakan mo kung ano yung meron ka. Ibig ko sabihin, dalawang divine masculine nandito, which is the Emperor. At mukhang hindi mo sasabihin yung totoo na nangyayari sa paligid mo at magpapakita ka ng maskara na kaya mo pa ang lahat. Okay? Number 4 might be resonate. Leo, Aquarius, Scorpio, Gemini, Sagittarius might be resonate. Number 14 and 5, which is changes. Tingin ko, alam mo din na ito muna ang kailangan mong gawin. Magsuot ng maskara. Dahil hindi pa maaaring matupad yung bagay na gusto mong makuha. 17 and 8 might be resonate. Hindi pa sa ngayon. Dahil hindi ka pa nagpapakatotoo. You might balance yung ginagawa mo. Balance sa relasyon mo, sa current situation or relationship mo. I don't think kasi na naka-situationship ka. Alam ko na naka-ano ka. In relationship ka, pero alam mo na hindi mo na ito mahal. Hindi ito yung tao mo papasay sa'yo. Binabalance ang sarili mo sa paghahanap ng pera. Pero ang masama doon, sa kakabalance mo, hindi mo na pa-balance kung ano talaga yung totoong nasa loobin mo. Hindi sa isip ka. Ayaw mo sabihin yung totoo. So, lahat ng bagay na makikita mo opportunity ay gagrab mo dahil ayaw mo nang ma-stuck. Ayaw mo nang magkaroon ng bagay na parang may hinihintay ka noon, pero ngayon hindi mo nahihintayin dahil kailangan mo ng naging masculine energy.
Kaso yung bagay na hinihintay mo, matagal nang binibigay sa'yo noon. Hindi mo lang talaga napapansin. Kaya, ang mangyayari dyan, kakasis mo ng opportunity ng mga bagay na walang masama doon, pero may mga bagay na hindi para sa atin. At yun nga yun, number 13, might be resonate or 4. Magre-repeat ka lang ng same pattern. Halimbawa, kung may nagyaya sa'yung magnomo-nomo, pupunta ka rin doon. May magyaya sa'yo na magtrabaho sa ganito, gawin to, pupuntahan mo yan. At yep, hindi ka makakamove forward. Dahil ayaw mo ng brand new beginnings. Akala mo brand new beginnings yung nag-hermit mode ka, tapos babalik ka sa dating gawin, is switch hindi. Kailangan mo mag-surrender sa pagbabago. At to be honest, sa energy mo as of now, hindi mo gagawin yung sasabihin ko. Kasi nagsa-self-sabotage ka, which is okay. Kung yun naman kung saan ka sasaya. Nasa posisyon din ako na ako'y taga-mensahe lang. At kung anong gusto mong gawin, at tingin mo yun na magpapasaya sa'yo at magpapadali ng buhay mo, gawin mo. Pero wag na wag mo isisisi sa tadhana o kanino man tao ang lahat ng desisyon na ginawa mo. Dahil akala mo, na-learn mo na yung mga bagay na dapat mong ma-learn. Pero ang nangyari, na nag-hermit mode ka, nag-isip ka nga, bumalik ka naman sa dati. Parang halimbawa na umalis ka sa trabaho na yon, nag one week na stagnation ka, bumalik ka pa rin doon sa hindi nagpapasaya sa'yo. At parang ready na ako, mag-yes na ako sa mga ganito, mga boss ko ulit. Parang ganon. Instead na magpalit ka ng bagong trabaho. Oo, alam mo yung mga mali, pero hindi pa rin. Ibabalance mo pa rin yung sarili mo dun sa tao na hindi mo mahal. Ibabalance mo pa rin ang sarili mo sa trabaho mo na hindi mo na gusto. Ibabalance mo ang sarili mo sa mga tao hindi ka masaya kasama at nagsusuot ka ng maskara. Ibabalance mo ang sarili mo sa lugar na kung saan nagpapasikip ng dibdib mo. It's your choice. Okay, collective. So, tingnan naman natin ang payo ng guides mo. Medyo harsh siya, which hindi ako ganun. Actually, I'm happy. Letter 3 might be resonate. I'm sobrang happy. At saka laging lampas yung mga cards mo. Hindi siya 3-3 lang. Libra might be resonate. Okay. So, sabi ng guides mo, hanggat hindi ka natututo magbigay ng hustisya sa sarili mo, maraming tao ang magbe-betray sa'yo sa paligid mo. Kailangan mag-step up ka. Kailangan ikaw mismo ang gumawa para sa tower moment mo at gumawa ng bagong kingdom mo. Dahil nasa iyo na inner wisdom, kailangan mo na lang ng revert. Pero para sa akin, kung nakikinig ka, sundin mo kung ano yung nagpapasay sa'yo at nagpapadali sa'yo. Ngayon, kung alam mo na it doesn't make sense kung nasan ka, kahit na kumikita ka, kahit nakakapagbigay ng stability or reputation tong partner mo or yung lugar mo, walang masama kung titry mo muna yung bago. Kahit siguro 3 months, diba? So, yep. Make a better choices and bye, collect.